Alright, magandang good morning night po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po uli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. At nako, marami ho nangyari ngayong araw na to. No? Teka, may courtesy by Nyolo pa tayo rito. Okay, yan. So dito halos lahat naman tayo nakasubaybay ng mga nangyari kanina sa hearing doon sa Senate, no? Etong hearing ng pambubudol na naman nila Amy Marcos, na ang intention lang naman talaga ay pahiyain ang ating pamahalaan at pilit na pinagmumukha po nilang bayani si dating Pangulong Duterte. Diba? Na kesyo na labag ang karapatang pantao. Ay nako. Pero ang mga kapansin-pansin kanina, di ba? Si Senator Bato de la Rosa, kasi binabanggit nila, dito, wala naman daw dito hustisya, ganyan. Tapos nabanggit ni Boying na etong mga taga-ICC, they tried to they gave them opportunity to respond to the accusation, explain themselves. Kaya lang, ang problema, ayaw nilang sumagot. And Bato de la Rosa, parang gusto pa niya nung unang palitawin na there was no such thing na nag-reach out ang ICC sa kanila. And then, inamin din naman niya, kasi nga, it has been published publicly, na public knowledge na yun. Sinabi niya na mayroong pinadala sa kanilang sulat ang ICC, di ba, sa kanyang opisina. Kaya lang, gusto siyang makausap, ayaw naman niya silang kausapin. Sabi nga niya, bakit ko naman sila i-recognize? Diba? Ba't ka naman daw niya kakausapin, i-recognize yung mga taga-ICC? Gobyerno nga nagsasabing hindi daw. No? Pero isa lang ang maliwanag din, gusto lang naman talaga rin nila, konsintihin si dating Pangulong Duterte na kesyo dapat dito litisin, kesyo Pilipino naman siya. Yung mga paawa effect, parang ang dating po kanina pero this is how I find the hearing kanina. Para bang ang Senado po natin, parang mga bobo po sila talaga, no? Ob na na tawag diyan, parang wala silang utak. Dadaanin na lamang po sa mga pagdadrama. Itsura ni Robin Padilla, di ba? Pagkatapos, iyan yung habang nagsasalita po si si Bongo, habang nagpapaawa si Bongo diyan, then ayan naman si Robin Padilla, alangiya. Akala nga ng mga taga-media nag-walk out na yan. Yun pala, hindi naman pala nag-walk out ang mama. Diba? Nung ang nilagay ko sa comment kanina, ako nag-walk out na si Robin Padilla, nabusog na, umuwi na. Hindi ho pala Don Kengs Shout out sa iyo, hindi siya umuwi. Bagkos nandun lang din naman pala sa loob si Robin Padilla. Di ba? Tapos matanda na po. Pareho sila ng scripting. Emotional appeal ang ginagawa nila. They were looking for or appealing for public sympathy. Magpaawa, di ba? Paawa effect yung style nila kanina. Tapos, yung binabanggit dito, nakakatuwa ho, no? Nambara dito si Alan Cayetano kasi binabanggit naalala ko rin, there was a time na nagkaroon kami ni Bato de la Rosa ng exchange sa comment section ng kanyang post about ICC. So inano rin niya sa akin na pag-aralan ko din daw yun ang bala niya yung Article 127 ng Rome Statute. Di pinost ko doon. Sabi ko, ito yung nakalagay doon. So, ibig sabihin, nire-retain nila yung kanilang jurisdiction rito sa atin. Ba't hindi nyo rin pag-aralan yung 15-0 decision ng Korte Suprema? Ayun, 15-0. Yan naman, ang binabanggit niya naman dyan, meron daw pong dalawang dissenting, 5 po kasi yung judges, okay? 5 yan, lagi dyan sa ICC. Etong dissenting opinion, hindi po nangangahulugan mga kapatid na tutol sila doon sa desisyon na magtuloy yung investigation rito sa Pilipinas. Yun po yung contention doon Tinatanong kasi, ang pinag-uusapan kasi diyan kasi 'di ba naalala niyo way back 2021 si dating Pangulong Duterte, yung admin niya, si Soljan at DOJ, ginawa nila, nag-request sila diyan sa
uh, ICC na kung po pwede, suspend muna yung investigation ninyo kasi nag-investigate kami rito. And they were trying to convince the ICC na maniwala na genuine yung investigation natin. Yan po yung para makuha nila yung, ma-avail nila yung complementarity. No? Kinakailangan po dun is genuinely investigating and or prosecuting the suspects. Ang problema, hindi naniwala ang ICC, if you remember that. Sabi nila, 200 lang mahigit yung inyong ini-investigate. Ilan lang yung na-convict nyo? 4. Tapos ang kaso rito, 6 hanggang 7,000. Meron pa nga sinasabing 30,000. So dapat, bawat isa dyan, merong investigation. If the government is thoroughly and seriously investigating these incidents. Kaso nga po, hindi nagawa. Nangyari. So, nangyari tuloy ay na-continue na yung inalaw na yung investigation rito sa atin. Pero doon po sa part ng debate nila dyan ay pinag-uusapan kung meron bang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kasi kumalas na tayo ng March 17, 2019, official na tayong kala sa kanila. So, dahil po merong 3 dissenting opinion, ang sabi pa nga doon, dahil diyan na kaming mga judges, yung appeals chamber, kami ay nagtalo-talo. Dahil po sa pagtatalo-talo namin, binibigyan namin ng Pilipinas ng karapatan ba mag-file ng appeal. Okay? Ganon. So, ang dissenting opinion ng iba, sinasabi na wala nang sila sa Pilipinas, and then 2 lang naman po yun out of 5. Yung 3, ang masakit kasi rito sa 2 dissenting opinion po, yung mismong presiding judge diyan, mismo yung lalaki, nakalimutan yung pangalan nun siya mismo nag-dissent. Pero take note, lahat naman po yung 5 yan, yung 2 nag-dissent diyan na may ibang opinion, lahat naman po sila ay sumang-ayon na dapat ituloy ang investigation rito sa Pilipinas. Di ganun din. Inilalaban nila ang dissenting opinion. Hindi po, wala pong bearing ang dissenting opinion. Kaya lang, kapag ka-hopeless, di ba? Kakapit na lang po sa mga ganyan. Maganda rin pagkakabasag sa kanila dyan ni kahit papaano nito ni Alan Peter Cayetano, nung kaingotan ni Bato de la Rosa dyan. Ayun, eto nga diffusion ang ginangalngal ni Amy Marcos, once again, nabara na naman siya dyan. Kasi ang diffusion halos katulad na rin naman nga sabi nga ni Chis Escudero, di ba? Sa warrant of arrest. Dahil ang diffusion, ito may parang notice na doon sa Interpol na ina-alert na tayo meron tayong hulihing tao. Pero the mere fact na meron naman po talagang warrant of arrest dated March 7, right? March 7, 11 siya na-arresto si Digong. So merong warrant of arrest. Ngayon, dito naman binasa niya rin ni Boying si Aimee kasi pinagtatalunan dito yung illegal nga daw yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, kaya so ganun. Tinanong rin naman nila sina Ascuna, di ba? Kaya lang ang sinasabi nga nila what makes it illegal kasi pala kapag magta-transfer pala tayo kinakailangan meron pong treaty based on the opinion of the former Associate Justice ng Korte Suprema, si Ascuna. Pero ito lang din naman ang isang punto nga rito Isipin nyo yan yung no treaty, no surrender. Alam nyo na meron pong batas ang ICC na, teka, mamaya na yon, dadaanan natin yun Ito po, ang kidnapping, allowed po ito. Kidnapping of suspect, allowed po ito sa international law. Because it means that it is immaterial for the ICC how the suspect was brought before the international body. Bakit? Kasi, mas importanteng mapaharap siya. Di ba? Importante yun sa kanila. And after all, pag akusado ka, kailangan humarap sa hustisya. Ngayon, pag may chance ng makuha ka, okay na yun sa kanila.
Ngayon, tingin sinasabi na nga yung warrant daw po is illegal, no? Pero yung pag-surrender po natin, the warrant na dito sa Pilipinas, that is illegal, yung ICC warrant. Kasi nga hindi na tayo member ng ICC. However, the action of surrendering Duterte, that is lawful, sabi ni Ascuna. Base nga po diyan sa paborito ni Bato de la Rosa na Article 127. Ba't yung paborito yan? Ang nakalagay kasi doon, dapat daw po, yung investigation daw po ay naisagawa bago mag-take effect yung ating pagkalas. Sabi niya, 2021 lang naman niya yan. Lang yan nagsimula. Matagal na tayong nakalas doon. Hindi. 2017 pa, final na yung kaso. Kumalas tayo roon, anong petsa? Official tayong nagkalas ng March 2019. So ibig sabihin, nasa korte na yung kaso roon. Yun ang importante roon. Tapos may proceedings na rin. Nagsabi ng Korte Suprema in the 15-0 decision nila na may obligation pa rin ang Pilipinas. Kasi nire-retain nung nakipagkasundo si ERAP diyan sa Rome Statute noong year 2000, nakalagay roon sa provision na kung sakaling umalis ang member state, pinananatili naman ng ICC ang kanilang kapangyarihan ang kanilang jurisdiction na mag-investigate sa mga kaso na pasok pa mula sa panahon ng naging member ka hanggang sa official ng kumalas ang iyong bansa. Yun ang sinasabi nila doon. Di may karapatan pa, kaya nga nag-15-0 ang Supreme Court, which is bihirang-bihira yan na magganyan ng desisyon ng Korte Suprema. Now, ito yung isang binabanggit nga kanina, yung Lex Fori, binabanggit ito kanina ron. Sabi, the law of the forum, also known as Lex Fori, refers to the laws of the jurisdiction where a case is being heard. Okay, so ano ba yung kaninong forum ba ito? Doon po sa ICC, legal po. Batas po ng ICC ang masusunod. So, let me give you a hint. Makukuha nyo na po rito eh. So, kung batas ng ICC, rules ng ICC ang masusunod and sa international law, tinatanggap po nila ang kidnapping na pinalilitaw nitong kampo ni dating Pangulong Duterte. Now, kung ang mangingibabaw po ay ang sa usapin ng jurisdiction ay yung kapatakaran ng ICC, palagay ko po, malabo pong mapagbigyan na makauwi si Duterte rito, na naabswelto because he's right. Dito sa Pilipinas, yung Bill of Rights natin, hindi raw na sa kanya yung mga batas na hindi rin nakakuha ng local warrant of arrest. Kasi, ba't nga naman po tayo kukuha ng local warrant of arrest? Ito lang yan sa akin. Kung ako rin, kinaboying, why would I get a local warrant of arrest? Kung ang isang tinutukoy rin naman pala roon sa Article 59 ng Rome Statute na yung authority, pagka na-aresto, dadalhin mo doon, ito mismong prosecution, itinuturing na. Part na siya. Diba? So, hindi ko na kailangan pumunta ng korte. Tsaka pag pupunta ka pa ng korte, it will buy time para sa kanila. Pabor kay Duterte, walang kasiguruhan na maisusurrender siya sa ICC. Diba? And besides, sa lakas ng impluensya rito, diba? Mababaliwala pa yon. Kasabihin, hindi na kami member ng ICC, why would the Philippine government respect or honor the ICC warrant of arrest? Diba? Yun nga rin yung punto ni Bato de la Rosa nung kanina, diba? Na bakit? Madali naman yan sabihin nila sa ICC, ipaliwanag yan sa kanila. Na hindi na sa not the ICC, sa Interpol na hindi na namin kinikilala yan dito. Parang lang parang inarbor lang sa basketball o inarbor lang na t-shirt, parang ganun lang ang tingin niya Diyan sinasabi sa kanya, we are a member of a community of nations. So kung meron tayong failure na hindi natin ginawa, makakasira to sa reputasyon ng ating bansa. And besides, ba't nga naman tayo mag-a-adjust sa mga taong katulad yan ni Duterte? Siya yung deliberately na nag-utos ng pagpatay, ipinagmamalaki pa niya, di ba, nabudol niya ang mga Pilipino dahil lagi ang ginagamit, I'm doing this for the good of my country. Pero ang problema nga bakit buhay yung anak niya? Si Pulong, si Baste, sorry. Di ba? Insulto nga nung panahon niya
Nag-upload si Elena Darna, tapos may video pa kasama siya, si Baste, na bangag sila, and then she admitted they're taking different kinds of drugs. Di ba? Bakit buhay? Yun nga lang, naiturong addict, pinapatay na Bakit yun buhay? Di ba? So selective talaga sila. Now, ito yung sinasabi ko kanina, kung sinusunod yung gusto ni Amy, di ba? Walang katiyakan na madadala si Duterte sa maisusurrender uli. Magtatago pa yan. No. Ngayon, lumitaw rin sa hearing kanina itong katangahan ni Duterte na at nung nagpayo sa kanya, kasi halatang hindi naman niya po talaga yan ideya lang May nagpayo sa kanya, nasablay din. Ang problema, inalis niya ang Pilipinas sa ICC pero hindi nila ni-repeal yung batas, yung international humanitarian law. Na naging basihan tuloy, di ba, para sa surrender. Kasi nandun yun para sa pag-surrender sa kanya. Whether it is foreigner ang subject or the Filipino citizen na sinasabi ni Bato de la Rosa, kapag ka Pilipino, dapat mong konsintihin yan. Dapat ilaban mo yan. Kababayan natin yan kahit kriminal pa yan. And that is fucking bullshit. Di ba? That defeats the purpose of the law. Akala ko ba, Duralex sed lex Bato de la Rosa, the law may be harsh, but it is still the law. Diba? Pero, ano yung gusto mong mangyari? Kukonsentihin kasi kapwa Filipino. And then, latter part ng hearing, sabi pa nga nila, yung mga kababayan ba natin na nagkakaproblema sa ibang bansa, diba? Inuuwi natin dito. Diba? Pinagsisikapan natin, nag-aambagan tayo, pang blood money, mga ganyan-ganyan. Diba? Pero bakit ito isinorender natin ng isang matanda? Matandang demonyo naman Tapos, yung mga yung mga ibang kababayan po natin, gusto ko lang i-emphasis, sila po na nagka-problema abroad, ayaw po nilang makulong doon. Diba? Ayaw rin naman nilang makulong dito sa Pilipinas. Ini-insist nila, may nangyari yan kasi may ganitong dahilan. Pero kay Duterte, pangarap niya ang mapunta ng ICC. Diba? Lagi niyang pinagyayabang yan. Kasi nga, ang feeling niya, sa tagal na ng panahon ng ginagawa niya yung pagpapatay, untouchable siya. Ngayon pang vice president na yung anak niya, kilalang kilala na siya sa buong bansa, marami ng mga supporters niya. 'Di ba? O kaya lang hindi nangyari yung nung maaresto siya, 'di ba? Wala, nilangaw lang. Normal lang yung sa Mindanao na 60,000. Excuse me. Maglabasan doon nationwide o global, 'di ba? Still presidente pa rin si PBBM. Yan ang mali niya. Hindi niya inalis. Hindi na rin niya tayo tinanggal dun sa Interpol. Di ba? Kumbaga naglinis, pero trabahong tamad. May naiwang latak. Ngayon, yung latak na yun ngayon ang kanyang kinakain. Okay, ngayon si Bato de la Rosa, na nga, ramdam naman natin, tonong kabadong-kabado ron. Kasi kung ano yung nangyari kay Duterte, posible 95% mangyari sa kanya. How would I ascertain the 95%? Mga kababayan, naka-break po ngayon ang ating Kongreso, ang ating Senado, wala silang session, 'di ba? So, kung may magpa-file ng panukalang batas, wala na hong silbi yan. Bakit? Kapos na sa panahon, public hearing, aside from public hearing, first, second, madali lang yung first hearing tapos yung second, third, 'di ba? May mga ganun pa. Ang tanong, yun pang batas na ipapasa nila diyan ay para maprotektahan sina Bato de la Rosa, pati yung iba pang mga subject na kukunin din ng ICC. Sa tingin ba nila pipirmahan ni PBBM yon? Ako, palagay ko, hindi yan pipirmahan ni PBBM. Diba? Lalo mag-iiyak si Bato de la Rosa. So dyan palang alam niya na, abutin niya yan nangyari kay Duterte. Ganun talaga, Duralex and Lex. Lintik sila Araw-arawin ba naman nilang bangag, tapos meron pang destabilization, lahat ng ginawa ng Pangulo, sinisira nila yung imahe ng bansa natin. Diba? Lahat na lang, magandang nangyaring nababalita, lahat yun fake news daw. Pagbaba ng inflation, pagbagal nito, yung unemployment rate natin, bumaba na ng 1.8 na lang. Lahat yan sa mga Duterte supporters, peke. Diba? Lahat sa kanila peke. Pero wala silang accountability at wala sa kanilang sumisigaw ng accountability. Lahat ng mali, ipapasa pa nila sa iba. So, now, tanong nga, inosente ba si Duterte? Hindi naman. Sabi, in fairness,
to Duterte, Bato et al. Must be brought to ICC the same way. Di ba? Ganun talaga. And then, Bongo naman, tanong ni Tanga, bakit may violation ba sa Rome Statute? Meron. Siya na nga yung tumatanong, siya na rin ang nagsagot. Di ba? Yan, teledrama ni Bongo, diyan nag-iiyak si Robin Padilla. Hindi naman lumayas. Tapos nung nagsalita, puro drama lang din. Now, ito yung pinagtatalunan doon eh. Binasag na naman dito ni Alan Cayetano itong pag-asa ni Aimee. Kasi, di ba kapag ka-arrested, no, si Duterte, kinakailangan siyang dalhin doon sa competent authority, right? Sabi nga sa korte, sabi naman ni Boying, but under the ICC law sa kanila, ang competent authority kabilang po ang prosecution. So, etong ibig sabihin ko doon sa prosecutor, doon mo siya dadalhin. 'Di ba? Kaya nga nandun din sa provision po 'yun ng Rome Statute, if I'm not mistaken. That's the Article 59. Na sinasabi doon, pwede siyang humingi ng interim release. So there are two ways para mag-request si Duterte ng interim release. 'Di ba? So pagka dito sa Pilipinas, mukhang malabo-labo talaga na ma-surrender 'yan. 'Di ba? Kaya kailangan talagang ma-deliver na siya doon. Now, since hindi na po tayo member ng ICC, hindi na po applicable, ayaw lang sabihin ni Boying na gano'n hindi na applicable ang Article 59 na dapat dalhin siya sa competent authority, kaya ni sinasabi niyo, korte. Korte sana kung member pa rin tayo ng ICC. Okay, so kasalanan na naman ni Duterte. Ngayon, dahil po naman sa hindi arrested si Duterte, bagkos ay surrendered, at saka kusa po siyang sumama. So, ayun na nga. Absuelto po dyan si General Torre dun sa batas na napulot ni Alan Cayetano. Tali sinasabi na ayaw niyo papasukin si Sara. Diyos ko, gabi na yun Bakit naman, di ba? Isa pa ho, mahirap na sabihin si Sara mag-aabogado sa tatay niya. She has to resign from the vice presidency. Di ba? Mag-resign siya muna. Kasi bawal sa kanila yan. Habang nasa kapangyarihan sila bilang vice president o anumang posisyon, kailangan nilang magbitiw sa kanilang trabaho para gamitin yung kanilang profession. Would she do that? Lagi ko, never. Nagagawin po ni Sara yan. Kahit hanggang ngayon, nandito si Duterte, she would never do that. Now, sabi, Digong said Sara is his lawyer. Ayun, ito nga binabanggit ko. Okay, kaya pala... Ayun, kaya napansin nyo, si Bongo nagpasok ng mga pagkain doon. Dapat po, they were very cautious kung ano yung kakainin ni Duterte, di ba? So, maliwanag pa lamang po, talagang plenano na rin nila yan, cleverly, na pataasin ang blood sugar ni Duterte. Tapos dinadahilan nila na ito mag-undergo ng confinement kasi nga nakaschedule na yan sa Cardinal Santos a week ago, na-reserve na siya. Anak ng potya, meron palang ganong gagawin yung matanda. Bakit ninyo pinapunta pa Bongo sa Hong Kong? Kasi tatakas. Diba? No. Kasi kung hindi tatakas yun why would he do that? Tanganganin pala buhay niya. Di sumugal, diba? Kaya lang, kinarma lang doon si Digong kasi bumubula yung bibig doon sa Hong Kong, kakapanira kina PBBM. Ano sabi niya ron? Parang 6 times na nagko-cocaine si PBBM in a day. Gago talaga, 'di ba? At ito rin dito, sana napansin to ni Aimee. Bakit umiinom si Duterte ng 27 different medicines? Yan po yung kanyang mga maintenance meds. Okay. So ibig sabihin, hindi po dapat nila ito pinababayaan na magdaldal sa publiko dahil naaapektuhan ng sari-saring gamot ang kanyang ugali, yung kanyang isipan, yung kanyang mood. Kaya pala, bisa nakala mo matino. Sabi na but okay naman si Marcos, mabait naman yan. Hindi, takot ako talaga kay Marcos. May gramabarat, putang inang yan. Adik yan, bangag yan. Patay, di ba? Ganon si Duterte. Pabago-bago yung mood. Kaya naman pala. Ngayon, anong sabi ni Sara? Sabi ni Sara, okay naman ang tatay niya doon. According to Bongo, hindi pinaiinom yung mga gamot na yan kay Duterte. Dahil ang gusto ng mga doktor doon sa ICC, sila ang magpo-provide niyan sa kanya.
Ang tanong, meron bang mga sinabi si dating, kayo sumagot, meron bang sinabi si dating Pangulong Duterte mula nung makarating siya ng ICC? Meron bang mga katulad ng utang ina mo bongbong, papatayin kita talaga. Pag ako nakauwi diyan, pinakulong mo ko dito. Pag naging presidente si Sara, mag-member kami ng ICC, ipahuli kita, papatay kita talaga. Wala na pong ganun, di ba? Laging maririnig nyo na lang, tinanong, ano, okay ka? Ano pakiramdam no? I'm okay. I'm cool here. Di ba? Sabi ni Sara, he's getting used to, marami na lang kinakaibigan siya doon, may mga nilalandi-landi na naman siya. I'm just paraphrasing. Di ba? Which is his nature na maging palabiro. Oh. Ay, nako. Eto na nga po yung part na biglang lumitaw si Robin Padilla. Busog na ako. Miyak-iyak din pala, natay lang. Bumalik. Okay, then bumanat si Bato de la Rosa. Sabi niya, hindi ka namin ikukontempt. Hindi kami rito mag-contempt. Yung pala, pinagbawalan pala sila ni Cheese Escudero na mag-cite in contempt. Pero, pinatamaan niya po ang Kongreso dyan. Sabi niya, hindi kami mga abusado rito. Pag hindi namin nagustuhan, sabihin niyo, i-cite in contempt namin kayo. Hindi kami ganon. Pero at the end of the day, isinite niya in contempt si Ambassador Marcos. Ay nako, syungaling si Bato de la Rosa. 'Di ba? Kabado eh. Oh. Kaya nga biglang taas ang boses niya, 'di ba? Nakakuha ng butas doon. Duterte already in the Hague. Dito, alam nyo, throughout the 5 hours ordeal nila kanina, nako, si Boying Rimulya talaga ang stand out. Talaga si Boying Rimulya. Lalo na yung part na na ginigiit niya na yung executive privilege. Offer pa si Bato na mag-executive session. No, sir, hindi na ako mag-executive. Kasi may karanasan ako rito. Habang nag-executive session, lumalabas ang mga information sa media. Diba? So may chismoso sa kanila. Oh. Tsaka, bakit mag-executive session? Putrakis na yan. Gusto lang po kasi nila talagang palitawin na na si PBBM ang isuka nilang sabihin, it was ordered by the President. Tapos diyan gagawin na nila yan, papakasuhan na yan ng impeachment because of culpable violation of the Constitution. And that will happen only after the election kapag naramdaman nila na nakuha nila yung yung Kongreso na makakakampi nila, because that's what they believe na sa nangyari kay Duterte, which they love to happen, na bago mag-eleksyon, ma-ICC na si Duterte o mamatay na para makakuha sila ng simpatya at lahat ng mga kandidato na mga DDS ay magsipanalo. Considering ang dami nating kababayang bobo pagdating sa pagpili ng kandidato, nagbabase sa parang telenovela or parang pelikula kung sino yung inapi, di ba? Sino yun kung sino bida, yung ginugulpi. Di papanigan nila. That's the problem. Now, yung kabubuhan ni Bato de la Rosa dito, yung parte ng sa ICC, na bakit daw pinag-define pa niya, what is a state? 'Di ba sabi niya, what is a state? What is a state daw So siya rin naman ang sumagot. 'Di ba? The elements of a state is a government, sovereignty, people, territory. Ba't ba hinihiwalay yung mga people dyan, yung population? Di ba? Ngayon, hindi niya kasi nagigets doon yung tawag dito, yung pagkakaiba nitong International Criminal Court. Ang nililitis nito is the individual, the first natural person. Diba? Under the law, meron tayong tinatawag na two-person. Yung juridical person, ito po yung mga korporasyon, mga nabuo by tawag dito, means of a law, existing laws, katulad ng mga korporasyon na yan, katulad ng sole proprietorship,
DTI. Yung mga juridical person na yan, yung mga korporasyon, mga kumpanya. Ngayon, ang nililitis ng ICC is yung tao na humihinga. Ngayon, itong ICJ, itong International Court of Justice, yan naman po ay ang nililitis niyan ay ang Estado. Yun naman ang nililitis nito. Yan, ICJ. Hindi niya yung nagigets. Kaya nga kako, kinakailangan na talaga na kung boboto tayo ng kandidato, piliin pang Senado, piliin po natin yung hindi po pang DSWD ang laman ng utak. Katulad po nito ni Bongo. Ang piliin ho natin na magsisenador nakakaintindi ng batas. Hindi porket abogado, di ba? Okay na sa atin. Kailangan po nakakaintindi ng batas para naiintindihan niya rin ang kanyang trabaho. Ngayon, ito na yung in-avail ni yung executive privilege. So, nung tinignan natin itong Executive Order number 464 na dated September 28, 2005, panahon ni Gloria Arroyo, tad rin ang mga Senate investigation ang panahon ni Gloria Arroyo. So, dami ng issues. Ngayon, naglabas siya niyan. At kinatigan naman po yan ng Korte Suprema. Ngayon, ano nga rito, sino-sino ba yung covered nito ng executive order na yan? Kabilang po dyan, ito, the PNP, Philippine National Police officers with rank of Chief Superintendent and higher and such other officers who in the judgment of the Chief of the PNP are covered by the executive privilege. Up to what extent daw diba? So basag na basag lang sina Amy diyan kanina. Ang dapat nilang hanapin dito, ba't hindi nila binabanggit itong pangalan ng dalawang taong ito? Si Father Flavie Villanueva at saka itong si dating senator na magiging mayor ng Caloocan City, Trillanes. No, hopefully, na magising yung mga taga-Caloocan. So, yan ang tawagin nila. Ba't ayaw nila? Kasi po, wala hong paglabag sa batas ang ginawa nilang pag-assist doon sa mga biktima. So kung nakakuha ng mga sensitive information ang ICC, marami hong paraan yung mga investigators na yan para makakuha. So pwede na yung mga sensitive info na yan ay na-provide ng mga kaanak ng mga nabiktima ni Duterte. Oh. 'Di ba? Ang gusto nilang ibuli yung police, yung colonel na ipinatatawagan sa susunod na hearing. Ay nako, isang maliwanag lang po, kabado si Bato de la Rosa Road kasi siya na po talaga yung susunod, di ba, na kabanata na aarestuhin ng mga taga-ICC. Okay, iwan na nga muna natin yan.